matuto at makipagtalakayan. Tara na't makinig sa usaping patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Live dito sa DZRD Sunshine Radio, hatid sa inyo ng ATI Ilocos Region. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Martes at Miyerkules, usapang RCEP, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Masaganang agrikultura, isang masaya, maaliwalas at mapagpalang umaga po sa ating mga ka-RCEP. Ngayon po ay Martes, ika-15 araw ng Agosto. Napakabilis naman po, nasa kalahating araw na po tayo ng buwan. At welcome pa rin po sa ating programa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Katuwang po natin ang DZRD Sunshine Radio. Live na live po dito po sa radyo at sa mga Facebook pages po ng DZRD Sunshine Radio at ATI Ilocos Region. Yan po ang usapang RCEP, kung saan atin pong tatalakayin at pag-uusapan ang programang Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Extension Services Program o RCEF-RESP. Tara na po at makipagtalakayan sa mga benepisyaryo ng RCEF, gayon din po sa ating mga implementing agencies at alamin kung ano nga bang nagawa na po ng programang ito sa mga nakalipas pong taon. Inyo pong makakasama ang inyong lingkod sa umaga pong ito, Gail Padua, kasama pa rin po sa atin pong technical side, sina Sir Peps Lambino, Sir Richard Manuel, Sir Jake Abaygar at sa ating ATI technical side, Miss Camila Manalo. Makakasama niyo po kami mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Martes at Miyerkules hanggang buwan po ng Setyembre. So, malapit-lapit na rin po ang buwan ng Setyembre. Ayan, kaya naman po patuloy po tayong sumubaybay dito po sa atin pong usapang RCEF. So, kamusta naman po ang bawat isa? Ayan, medyo maganda-ganda po ang pasok sa atin ng Agosto. Ano po? So, the weather is good. Karamihan po ng mga araw natin ngayong Agosto ay very sunny. Pero mula po sa DOST Pag-asa, ang impormasyon mula po sa ating weather, pinapataas po ng El Nino ang posibilidad na mas mababa sa normal na kondisyon ng pag-ulan, na maaaring magdulot ng mga negatibong epekto tulad ng tagtuyot sa ilang lugar sa bansa. Gayunpaman, sa kanlurang bahagi po ng ating bansa, maaari ding asahan ang higit sa normal na kondisyon ng pag-ulan sa panahon ng habagat. At impormasyon pa rin po mula po sa PhilRice na sa pagkakaroon po ng El Nino sa atin pong Pacific Basin, kada 2 hanggang 9 na taon, pinapaalalahanan po ng PhilRice plant breeders ang mga magsasaka ng palay na maging handa sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga variety na lumalaban sa tagtuyot tulad po ng PSB RC10, NSIC RC130 at NSIC RC134. Ang mga varieties po na ito ay maaring anihin sa loob ng 104 to 110 days. Hinihikayat din po natin ang mga magsasaka na gumamit ng farm insurance upang maprotektahan ang kanilang mga pananim mula sa mga natural na kalamidad. Patuloy po tayo maging ligtas sa sakit, stay safe, stay dry, and stay hydrated. Siyempre, binabati rin po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. So, sa araw pong ito, binabati ko po ang kasamahan po natin sa ATI RTC1, si Sir Devan Carantes. Happy birthday, sir! At sa mga nagdiriwang po ng kanilang mga anniversaries at iba't iba pa po ang pagdiriwang. Maaari nyo pong batiin ang inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Dito pa rin po sa atin pong Facebook live stream sa ating DZRD Sunshine Radio at sa ating ATI Ilocos Region Facebook page. Para po sa ating pagbabalik tanaw sa nakaraang episode kung saan po atin pong nakasama si Miss Rachel Joyce Calawagan sa ating nakalipas na 2 episode, ang pagkakaroon po ng sapat na dami ng malulusog na punla ay nagdudulot po ng sapat na dami ng binhing mataas ang kalidad, paglilipat tanim ng tamang dami ng punla, tama at napapanahong pagbibigay ng angkop at sapat na dami ng sustansya sa palay, magandang palyo o canopy kung saan mas napapakinabangan ang photosynthesis at mas nalalabanan ang mga damo. At nakakabuo ng matitibay na ugat na nagpapahusay sa kakayahang kumuha ng sustansya mula sa lupa. Para po sa pagtaya ng ating key check, sa lipat tanim, ang kailangang dami ng binhing palay para sa inbred ay 20 to 40 kilograms kada ektarya at 15 to 20 kilo kada ektarya naman para po sa hybrid.
Pagkatapos ng paghuhulip sa loob ng 7 araw mula sa pagtatanim or pagkakatanim, siyasatin ang kalagayan ng mga tanim 10 araw pagkalipat tanim. Dapat may 25 tundos o higit pa sa kada metro kwadrado ng palayan. Pasumalang pumili ng or tinatawag po nating random ng 3 lugar sa bukid or 3 area po sa bukid na may direksyong pahilis kung saan kukuha po tayo ng sample. Ang lugar ng sample ay dapat na hindi bababa sa 1 metro ang layo mula po sa gilid ng pilapil. Bilangin ang buhay ng tundos kada metro kwadrado sa pamamagitan ng isang 1 meter by 1 meter na parisukat. Pagsumahin lahat ng ang bilang ng tundos sa 3 lugar at hatiin sa 3 para makuha ang pangkaraniwang bilang ng tundos kada metro kwadrado. Para po sa sabog tanim, 15 araw pagkasabog ng pinasibol na binhi, ang bawat ektarya na may 40 kilo na binhi ay dapat may punlang hindi bababa sa 150 kada metro kwadrado, samantalang ang mga binhing 80 kilos ay dapat may punlang hindi dapat bababa sa 300 kada metro kwadrado. Gumamit po ng 1M by 1M parisukat upang malaman po ang dami ng halaman kada metro kwadrado. So, ulitin ko po, pasumalang pumili ng 3 lugar sa bukid sa direksyong palihis kung saan po magmumula ang sample. Ang bawat pagkukuha ng sample ay hindi dapat bababa ng 1 metro ang layo sa gilid po ng pilapil. Bilangin ang buhay ng tundos kada metro kwadrado sa pamamagitan ng 1 by 1 parisukat po or sa square po natin. Pagsamahin lahat ang bilang ng halaman sa 3 lugar at hatiin sa 3 para makuha ang pangkaraniwang bilang nito. Sa kada pinitak ng palayang lipat tanim o sabog tanim, pumili ng 10 tundos ng walang kinikilingan or wala pong, kumbaga very random po yung atin pong pagpili. Ang bawat tundos ay dapat may isa o higit pa na malusog na punla. Ang isang malusog na punla ay berde, maganda ang paglaki at walang sakit o peste. Tandaan po natin, ang isang malusog pong punla ay berde, maganda ang paglaki at walang sakit o peste. At yan nga po ang atin pong KeyCheck 5 or KeyCheck 4 sa atin pong palay check system, ang sapat na dami ng binhi. Ngayon naman, umaga pong ito, ano naman po kaya ang ating susunod na usapin? Ihatid po sa atin yan ng ating Agri-Mazing. Saan ba ako nagkulang, Bebeng? Ibinigay ko na nga lahat. Sinobrahan ko pa. Bakit may problema pa rin tayo? Yun na nga, Cardo. Sobra-sobra kasi ang binigay mo. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Ang palayang sobra sa pataba, tulad ng nitroheno, ay maaaring tamaan ng sakit na blast, sheath blight, sheath rot, bacterial leaf streak, at bacterial leaf blight. Bukod sa sakit, maaari ring manalasa ang mga pesteng insektong aksip, berdeng ngusong kabayo o GLH, at kayumangging ngusong kabayo o BPH. Natuto na ako. Mabuti na lang at naka-attend ako sa mga seminars ng PhilRice sa pagsasaka. Nakakakuha na rin ako ng impormasyon sa pagsasaka gamit ang cellphone, radyo at internet. Nalaman ko na bukod sa pag-atake ng sakit at peste, ang palayang sobra sa abono ay nagdudulot din ng paglambot ng suwi at dahon. Kapag ganito ang nangyari, mas madaling sipsipin, kainin at butasin ang katawan ng palay. Pahirap na sa palay, pahirap din sa magsasaka. Dapat pala, pinagdayat mo na lang sa pataba ang palayan. Kuya Enteng, kapag kulang naman sa pataba ang inilagay, ay malaking problema rin. Enteng, naalala mo ba dati, nung sobrang pagtitipid naman sa abono, ang ginawa niyo namang daboy? Tamaan naman ang sakit na brown spot. Kapag kulang sa sustansya ang palay, bumabagal ang paglaki ng mga punla, di gaanong nagsusuwi at magaan ang timbang ng mga butil. Kaya dapat sapat ang sustansya mula sa panahon ng pagsusuwi
hanggang sa paglilihi at pamumulaklak. Keycheck 5. Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi, hanggang paglilihi at pamumulaklak. Paano ko ba malalaman kung busog o gutom ang palay? Hindi naman sila nagsasalita. Huwag kang mag-alala, Enteng. May mga tips sa tamang pamamahala ng sustansya sa palay. Tip number 1. Alamin at pamahalaan ang sustansyang pangangailangan ng palay batay sa pisikal na itsura at resulta ng pagsusuri ayon sa -1 element technique o MOET, leaf color chart o LCC, nutrient omission plot test o NOPT, at rice crop manager o RCM. Sinusukat ng -1 element technique o MOET ang kakulangan sa nitroheno, posporo, potasyo, zinc, copper at sulfur ng lupa. Sa pamamagitan ng leaf color chart o LCC, nasusukat ang antas ng kulay ng dahon na may kaugnayan sa taglay nitong nitroheno. Ang nutrient omission plot test o NOPT naman ay pag-alam ng katutubong supply ng sustansya na magsisilbing basihan ng rekomendasyon sa pagpapataba. Samantala, ang Rice Crop Manager naman ay isang ICT-based platform na nakatutulong din sa pamamahala ng sustansya at iba pang teknolohiya sa pagpapalay. Tip number 2. Alamin ang tamang element, amount, at timing sa paglalagay ng pataba. Sa tamang element o klase ng abono ay mas makatitipid sa gastos dahil hindi nasasayang ang patabang inilalagay sa palay. Mas madali rin makakamit ang tinatarget na ani. Kapag tama ang amount o dami ng patabang ilalagay, tiyak na hindi madaling atakihin ng sakit o pesting insekto ang palayan. Sa tamang timing naman o panahon ng paglalagay ng pataba, tiyak na mapapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Kaya naman, laking tipid din sa gastos. Pangako, Bebeng, sisiguraduhin kung hindi labis o kulang ang ipapakain ko sa ating pamilya. Dun sa magiging palayan natin. Sapat dapat. Susundin at aalamin ko ang pangangailangan ng palay batay sa pisikal na itsura. Gagamit din ako ng MOET, LCC, NOPT at RCM. Isa sa puso ko na rin ang Eat Right. Right element, amount at timing sa paglalagay ng abono. Pangako yan, Cardo, ha? Ano? Mamaya na muna yung sweetness nyo. Bakit? Nagkabalikan na ba kayo? Tandaan natin na Gumamit ng tamang element o klase ng abono sa ating palayan. Kailangang tamang amount o dami ang ilalagay na abono. At syempre, sa tamang timing o panahon ang paglalagay ng abono. Kaya naman, kapag sapat ang sustansya ng palay, mas malaki ang tsansa ng mataas na ani at kita. Makakalikasan pa. Kapag ito ay nasunod, tiyak na mapapakinabangan ng palay ang ilalagay na sustansya sa panahon ng pagsusuhi hanggang sa maagang paglilihi at pamumulaklak ng palay. Mas madami rin ang magiging suwi, uhay at butil ng palay. Mas makakatipid rin sa gastos at tiyak na mapapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. iwas pollution pa sa kapaligiran. Keycheck 5. Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi, hanggang paglilihi at pamumulaklak. Ay, nakakapagod naman ngayong araw, mahal. Oo nga, mahal. Hinabi mo pa. Ay, nakakatuwa naman na lumalago ng palayan natin. At sana mapalago pa natin to at makipagsabayan sa mga iba na nagbibigay kaalaman sa iba pang mga magsasaka. Tay! Tay! Tignan niyo po ito! Rice Competitiveness Enhancement Fund Learning Site for Agriculture ay isang sakahan na nagsasagawa ng mga naaangkop na teknolohiyang pang-agrikultura, gumagamit ng rice-based na sari-saring sistema ng pagsasaka at matagumpay na gumagana. Paano nga ba maging RCAF LSA? Kailangan lang kumpletuhin ang mga requirements. Una, mayroong briefing.
testing. Pangalawa, ang self-assessment. Ang aplikante ay magsasagawa ng self-assessment kung sila ay kwalipikadong maging isang sertipikadong LSA batay sa briefer. Pangatlo ay ang pagsusumite ng nararapat na natapos na mga kinakailangang dokumento. Ang ika-4 na hakbang ay ang pagsusuri ng mga dokumentaryo na kinakailangan. Ika-5 naman ang field of virtual validation. Pang-6, ang pag-endorso ng mga dokumento ng aplikasyon ng Learning Site for Agriculture sa ATI Central Office. Ang huling hakbang ay pagbibigay ng sertipiko at memorandum ng kasunduan o pagpirma ng Memorandum of Understanding. Hatid ng pagiging learning site for agriculture ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Malaking tulong ang hatid ng RCEF sa kanilang trainees. Sa pamamagitan ng binibigay na pagsasanay, mas napapalawig pa ang kaalaman ng mga magsasaka. Magandang araw. Ako po si Cheryl Rolamas, ang Farm Assistant Manager ng Rolamas Farm. Malaking bagay ang nai-contribute ng RCEF sa akin. At hindi lang po sa akin, pati na din po sa mga kapwa ko farmers dahil sa maikling panahon na na-train po kami sa training of trainers on the production of high-quality inbred rice seeds and farm mechanization. Sapat na po yung nalikom kong kaalaman upang ma-i-apply sa farm at ganun na din ay maibahagi na rin po sa mga farmers dito sa Aringay upang sa ganun ay mapabuti at mapataas nila ang kanilang mga ani. Mula sa suporta, tulong at pagbibigay kaalaman ng Rice Extension Service Program, tiyak na mas mapapabuti at mapatataas ang ani ng ating mga magsasaka. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Kayo po ay patuloy pa rin sumusubaybay dito po sa ating programang Usapang RCEF. Kanina nga po sa atin pong Agri-Mazing segment ay naipakilala po sa atin ang ating lesson po sa umagang ito. Atin pong tatalakayin ang Key-Check 5 o ang pamamahala po ng sustansya. So ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol po rito. Ngayong umaga po, muli po nating makakasama ang nagbabalik po nating kasamahan po sa RCEF. Mula pa rin po sa ATI RTC 1 at isa na rin po sa eksperto sa Usapang RCEF. Para po i-introduce po sa atin ang Key-Check 5 ng Palay Check System, narito po ang ating kapartner, Mr. Milo Cervantes. Sir Milo, magandang umaga. Good morning din, Miss Galilea Padua. At good morning din sa lahat ng sumusubaybay sa ating Usapang RCEF. So, ngayon naman po, dahil natapos na po natin ang 4 na Key-Check. Sa Key-Check 1 ay, yun nga ang kanyang slogan ay use high quality seeds of a recommended variety. At sa Key-Check 2 naman, ang kanyang slogan ay well-level field. Key-Check 3, ang kanyang slogan naman ay practice synchronous planting after a rest period. And Key-Check 4, ang kanyang slogan ay sufficient number of healthy seedlings. So, ngayon naman, dadako tayo sa Key-Check 5 na ang kanyang slogan ay sufficient nutrients from tillering to early paniclinization and flowering. O kaya ay sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi, paglilihi at pamumulaklak. Take note po na ang Key-Check 5 po, magkaiba po lagi ang statement at management area. Ang kanyang management area ay nutrient management. Okay? So, when we talk about nutrients, ano nga bang sumasagi sa ating mga isipan? Nga, sabi niya dito kasi, nutrients are what plants need to grow and become productive. So, talaga, kailangan ng sustansya upang sa ganon, lumago, lumaki, at maging produktibo ang ating halaman. And pangalawa naman, proper nutrient management improves crop growth and yield. Sabi niya dyan, proper. When you say proper, hindi siya kulang, hindi rin siya sobra. So, dapat angkop lamang yung ating binibigay na pataba sa ating halamang palay. Then sabi niya, rice plant grow and responds better to fertilizer when there is more sunlight. Bakit? Anong meron sa sunlight? So yan yung tinatawag natin na photosynthetic activity. Okay. Sa pamamagitan ng solar radiation. Then sabi niya dito,
all of the nutrients elements, rice plant needs more of nitrogen or N, phosphorus or P, potassium or K, zinc, okay, or Zn, and sulfur. Ito po yung pinakakailangan na 5 element ng ating palay. Although maraming mga elements, either 16 or 17 elements at ang kailangan ng ating palay, pero yun nga, ito yung pinaka-crucial na part na kailangan ng ating palay. So, sabi niya, no, why do rice plants need fertilizer? So, bakit nga ba kinakailangan na abonohan o bakit nga ba kinakailangan ng fertilizer? Okay, ang ating halamang palay. So, although, no, present na sa ating environment ang crop residues, humus, okay, nasa soil ng yung mga, no, pati irrigation water at biological nitrogen fixation, although pati climate present na rin. Pero still, no, nagkukulang pa rin tayo sa sustansya kung hindi tayo mag-a-apply ng inorganic or organic fertilizer. Sabi niya nga dito, no, nutrients inputs as fertilizer fill the gap between what the crop needs and what is currently present in the soil, water, and in air. So, ngayon talagang very crucial na kung saan dapat makapag-apply tayo ng organico or inorganic fertilizer. Okay? So, dumako naman tayo sa kahalagahan ng K-Check 5. Okay? So, isa-isahin natin to, no? So, meron siya dyan, insufficient, sufficient, and excessive. Punta muna tayo sa sufficient. So, bakit nga ba, no? Or, kung sufficient, kung sakto lamang ang binigay mo sa halamang palay, ano ang magiging epekto nito? Una, good. At the same time, uniform growth. So, dahil nga, syempre, sakto lang ang binigay mo, ang kanyang crop stand ay maganda, at syempre, ang kanyang paglago ay halos pantay-pantay. Ano pa? Uniform panicle development o ang kanyang uhay. So, kung papansin natin, pag nahihinog na, no, yung mga butil sa uhay, yun nga, parang halos pare-parehas na sila. Pagsakto lang yung ating binibigay na sustansya. At attainment of yield potential. So, for example, no, kasi favorite natin dito na itanim ngay si Insect RC222. Okay, so yun nga. Ang kanyang maximum yield ay around 10 tons, no, per hectare. So, yun nga, kung nai-apply mo ng tama ang sustansya or pataba, at the same time, tama ang iyong management, maaari mong ma-attain ito, yung kanyang maximum yield potential. Okay? Pero kung hindi mo naman na-apply yan, or hindi mo nasundan ng tama, syempre, there are consequences na kung saan hindi mo ma-attain yung target yield potential. So, dumako naman tayo sa insufficient. Okay? Kung sa insufficient naman, no, ang magiging epekto niyan, syempre, kulang ang pataba na yung binigay sa halamang palay, mabagal ang kanyang paglago, or slow growth. Okay? Then, syempre, kakaunti lang ang kanyang suwi. Kasi nga, hindi mo na-apply ng abono. So, walang makakatulong upang magparami ng suwi. At syempre, kung kakaunti ang suwi, kaunti lang din ang mga uhay. Kasi nga, yung mga uhay natin ang galing sa suwi. At the same time, syempre, kakaunti lang din ang ating seeds or fewer seeds. At low grain weight. So, napakalaking factor, no, na dapat, yun nga, dapat maibigay mo ng tama yung abono na kinakailangan ng halamang palay. Okay, kasi ito yung mga epekto kung insufficient. Okay, slow growth, less tillers or panicles, and panicles rather, fewer seeds, at low grain weight. Dumako naman tayo sa excessive. Kung sobra-sobra naman ang yung binibigay na abono, syempre, ang magiging epekto niyan, pest damage. Take note, no, ng mga insekto po, gustong-gusto nila sa mga kulay berde. Okay, hindi sa hindi sa mga green-minded na tao, pero gustong-gusto nila sa mga kulay berde. Okay? Or berdeng-berde. At syempre, kung excessive, papasok din dyan yung lodging. Kaklarify ko lang po ulit, no, na ang lodging, hindi po yan yung tirahan ng mga
insekto, no? Hindi po board and lodging, okay? Kasi ang lodging po, yan po yung pagtumba ng ating halamang palay. Okay? Then, kung excessive, syempre, nakaka-contribute ka ng pollution. Okay? Kasi nga, sobra-sobra ang binigay mo. Okay? So, it means, kung sobra-sobra, hindi na na-absorb gaano ng ating lupa. At yun nga, talagang sa lupa rin, meron ng epekto yun talaga. Okay? Or sa pollution sa lupa kung sobra. At the same time, ito ay costly. O kaya ay magastos. Kasi nga, excessive nga. Sobra-sobrang binibigay mo. So, dagdag lang yun sa gastos mo as a farmer. So, dumako naman po tayo sa assessment of K-Check 5. So, inuulit ko po, no? Ang assessment po ay dapat masundan po ito, no? Pero yung recommendation, pwede siyang mag-varies or pwedeng baguhin. Depende sa available resources ng ating mga farmer. Okay? Or depende sa iyong available resources. As long as na masunod mo pa rin ang assessment. So sabi niya dito sa ating first assessment, no symptoms of nutrient deficiency or toxicity from tillering to early panicalization and flowering. So wala dapat makita na sintomas ng kakulangan or kasobrahan ng sustansya sa panahon ng pagsusuwi, paglilihi, at pamumulaklak. Dito naman po, dumako tayo sa second assessment niya. Achieve at least 300 panicles, no, per square meter. Doon po sa transplanted rice. O kaya, sa direct wet seeded rice, kailangan mo maka-achieve ng 350 panicles per square meter. And take note po, ang K-Check 5 po ay ina-assess po natin during dog grain stage. Okay, so eto, how to assess the panicles during dog stage. Sabi niya dyan, una, syempre, random. Okay, randomly select 3 sampling sites. Okay, 1 meter by 1 meter quadrat. Okay, at least, sabi niya dyan, at least 1 meter from the dike and in the diagonal line across the field. Okay, so take note, no, random po ang ating pag-sample. At the same times, nire-represent dapat ng 3 sample na yan yung buong area. Okay, para naman akma yung mag-gather natin na data. At take note, no, naglalaan tayo ng at least 1 meter from the dike or in a diagonal line across the field upang sa ganon, ma-avoid po natin ang bias. Dapat hindi po masyadong malapit or malapit doon sa sample natin na quadrant. Kasi kung malapit yan sa o kaya hindi ka na nag 1 meter o hindi ka na sumunod sa 1 meter, tabi ng pilapil mismo ang iyong pinagsampalan. Maybe there are bias there. May mga bias na doon. Syempre sa pilapil, maaring may mga nahulog na pataba. Okay? At syempre sa pilapil, andyan yung mga karamihan ng insekto, especially kung hindi ka pa nakapaglinis. So, to avoid bias, no, ilayo natin ng konti. Sabi niyan at least 1 meter. Okay lang siguro kahit 2 meters or 3 meters, walang problema naman yan. Okay? Pangalawa naman, no, count the panicles in each quadrat and get the average. So, kung nakagather ka na ngayon, okay, or nakapag-sample ka ng 1 meter quadrant, 1 meter by 1 meter quadrant, bilangin mo ngayon yung mga uhay sa bawat quadrat at kunin mo ang kanyang average. Then, i-compute mo na ngayon, compute for the number of panicles per square meter. So, example dito, no, average panicle is equal to square meter. Okay, so, eto, total number of panicles, syempre, tatlong sample yung ating kinuha, divided by 3 square meter. Kasi nga, 3 yung ating kinuhang sample. Okay, for example, nakabilang tayo ng 1,000 panicles. Okay, sa 3 square meter na yan, i-divide natin yon. 1,000 divided by 3 is equal to 333 panicles per square meter. Ngayon naman po, tatanungin ko kayo, no? Tanong ito sa atin mga farmers, okay, sa mga nanonood. So,
nakagather tayo dito ng 330 panicles per square meter. Tanong, pasok ba siya sa assessment ng K-Check 5? Okay? So, kung babalikan natin, no? Okay, kung pwede lang, no, na may sumagot din, no? So, kung babalikan natin, sabi niya dyan, no? Sa kanyang assessment, achieve at least 300 panicles per square meter sa transplanted rice. So, sabi niya, kung nakagather tayo ng 333 panicles per square meter, pasok siya sa assessment ng TPR or transplanted rice. At yung 333 naman, no, bagsak siya sa assessment ng direct wet seeded rice. Okay? So, sana naintindihan natin yun kung paano mag-assess. At dito naman, no, ihahalin tulad naman natin ang tao sa palay. Kung paano natin sila pakainin at ano dapat yung ipapakain natin sa kanila during this specific stages. Okay? So, dito, no, syempre, may mga picture po dyan na makikita kayo. Una, syempre, bagong panganak pa lang yan. So, kang kailangan niya is gatas. Okay? O kaya ay breast milk. Okay? Yun yung kailangan. Breast milk or kaya formula milk ang kinakailangan ng bagong panganak. Okay? At nung siya ay medyo nakaupo-upo na, pwede na yung mga smashed potato, smashed strawberry. Hindi strawberry. Smashed squash, mga ganun, no? Okay? At pwede rin siguro ang Cerelac, no? Okay? Nakakaupo-upo na rin kasi. At yan, kung medyo nakakatakbo na yan, syempre, ang pinapakain na natin, syempre, ano na yan, nag-rice na yan, no? Okay, rice, okay, at may konting sabaw, okay? Kasi yung mga bata, medyo may kaartehan din minsan, no? Lalo pag hindi nasanay, no? Okay? At syempre, kung siya na ay around, sabihin natin, nasa 12 years old, 11 years old na siya, okay? Pumipili na rin yan, no? Ang gusto niya na, mga ice cream, okay? Footlong, mga gano'n, no? Ito yung sample. Okay, French fries, Coke, okay? Then, yun na kung dalaga na, ay, medyo pasosyal na rin yan, no? Sasangyup na yan. Okay? At, nung nagkaanak na siya, pansin natin nang nagkaanak na, okay? Ang ano na lang niya, ininom niya kape, okay? Barbecue, so, medyo nagkakaedad na around 50s, siguro mga ganito. Okay, bumabalik siya sa itlog, mga ganun, mga gulay-gulay, okay? At nung matanda na, okay, talagang, healthy living na. Siyempre nga, na lang, mga prutas-prutas na lang, okay? So, pansinin din natin, no, sa ating palay, mula sa stage 0 hanggang sa stage 9, okay? Meron tayong dapat ibigay na kinakailangan nila during that specific stages. Okay? For example, sa germination, ano ang kailangan nating ibigay sa kanila? Okay, sa ating palay. Sa seedling, ano ang kailangan nating ibigay? Tillering, okay, sa panicalization, ano yung mga binibigay natin na abono? Flowering and sa ripening. At later on, madidiscuss natin yung mga yan. Okay? Dumako naman po tayo sa recommendations para ma-achieve natin ang K-Check 5. Okay. Sa unang recommendation dito, no, sabi niya dyan, know and manage the nutrient requirement of your crop based on, saan tayo nagbabase? Una, sabi niya dyan, based on your visual observation of deficiency symptoms. Okay. Mostly kasi, no, pag ang tumama ay nutrient deficiency, for example, sa isang kinileng, kung natin Ilocano kat, or sa isang parcel, okay, nakikita mo na kung saan halos lahat ay natamaan. So, ito ay maaaring epekto ng deficiency symptoms. Kung ito naman ay patches lamang, maaaring epekto ito ng disease. Okay? Pero sa tungro, kasi ang tungro virus, pag malala na yan, okay, halos lahat na rin. Okay, halos lahat na rin ng area ay tatamaan. Okay po? Pangalawa, gamitin natin yung mga resulta ng nutrient assessment
and decision support tools. Okay, ano yung mga nutrient assessment and decision support tools na yun? Okay, gaya ng LCC sa pag-determine ng kakulangan ng nitrohino. Okay, MOWET and MOWET app, RCM o the Rice Crop Manager, and OPT, mga ganun yung mga ginagamit natin okay? Pwede rin soil testing, okay, or soil analysis, okay, soil testing kit or STK. Pwede natin gamitin yung mga decision support tools na yon. Okay? Para yun nga ma-assess natin ng tama, okay, yung mga deficiencies if ever na meron. Okay, punta naman tayo sa pangatlo. Sabi niya diyan, pwede rin na kumalap kayo ng mga other available information. Okay, for example, other available information, pwede kayong sumangguni sa mga technicians, okay, sa mga agricultural technologies ng ating bawat munisipyo. Pwede rin kayong magbasa-basa sa Google, especially sa Pinoy Rice Knowledge Bank na pinormulate ng Field Rice, o kaya mga rice application. Pwede nyo gamitin yung mga yun upang sa ganon maging reference natin sa tamang pag-a-assess. Okay? So, dito meron tayong tinatawag na tips in proper visual diagnosis of nutrient deficiency. Kung si upper leaves ang nagka-problema, okay, or naninilaw, sabihin natin naninilaw, okay, so maaari na ito ay kulang sa zinc, okay, calcium, copper, iron, boron, sulfur, at manganese. Ngunit, kung sa lower parts naman, okay, or mga older leaves naman ang naninilaw, okay, or may deficiency, maaring ito ay epekto or kakulangan ng nitrohino, phosphorus, potassium, at magnesium. Okay, so dito po parang may pagpipilian na po kayo. Uy, sabihin mo, ang nanilaw ay sa upper leaves. O baka maaring epekto ito ng sulfur. Okay. Uy, ang nanilaw ay sa lower leaves. Uy, baka maaari ay epekto ito ng kulang sa nitrohino. Mga ganon. Dito naman po, papasadahan natin yung mga decision or diagnostic support tools natin. Gaya ng -1 element technique and MOWET app. Take a note po na hindi po natin magagamit ang MOWET app kung wala pong MOWET kit. Okay, sabi niya dyan, ang meaning ng MOWET app, okay, MOWET kit, ito. A path experiment to determine the nutrient deficient in the soil that is complemented with an ICT-based application. Okay, inuulit ko, dapat po magkasama lagi ang dalawang yan, si MOWET kit at saka si MOWET app. Okay, so ito, ang MOWET, actually ito, available ito sa Field Rice, syempre. At may nakita ko sa sa mga online lang din. Okay. Actually, i-guide kayo nito kasi may doon sa mismong MOWET kit, meron ng guide doon. Okay, i-guide kayo mismo kung paano yung pattern. Okay, hindi ko na yun mai-discuss dito kasi nga may special topic po sana iyon. Okay. So punta naman tayo sa leaf color chart, okay? Sabi niya dito, is a tool to visually assess the nitrogen status of rice crop. Ito po si LCC, okay? Kung sa mga naka-experience na or nakagamit na, ginagamit lang po natin ito sa pag-determine ng kakulangan sa nitrohino. Okay? For example, sa isang area, okay, or sa isang parcel, or kaya sa isang pinitak, okay, kailangan mong, or i-determine mo yung kakulangan ng nitrohino. So, ang gawin mo, kuha ka ng 10 leaves, okay, sample, okay, mag-random ka, okay, umikot ka sa iyong field na kung saan nire-represent mo yung buong pinitak mo, okay, tapos kumuha ka ng 10, mag-read ka ng 10 sample. Take note na dapat kung nagsasample ka sa LCC, dapat tatalikuran mo yung araw. At syempre, wag masyadong dikit na dikit yung leaves doon sa LCC. Okay? And then, gawin natin,
kung for example sa transplanted, nakabasa ka doon ng 6 na 5 ang reading mo. Okay? At nakabasa ka ng 4 na 3. Okay? So, anong masusunod doon? So, yun nga. 6 na 5 pa. So, it means, it determines na hindi mo pa kailangang mag-apply ng nitrogen sa iyong area. Kung baliktad naman ang sitwasyon, nakabasa ka ng 6 na 3 or 6 na 2 yung basa mo, okay, at 4 na 4 or 4 na 5, kailangan mo na ngayon mag-apply ng nitrogen. Okay? So, ang kailangan mo i-apply per hectare is around 35 kilograms hanggang sa 1.5 sack per hectare. Okay? So, punta naman tayo sa another decision support tools. Okay, itong si NOPT or Nutrient Omission Plot Technique. Okay, sabi nga dyan, is a means to assess indigenous nutrient supply to serve as the basis of fertilizer recommendation. Dito po ay may ina-assess po tayo na plot. Okay, na kung saan yung naging basis natin kung ano yung magiging recommendation sa area na yan. Then, ito lang yung sabi niya kasi pag nababanggit na RCM, bago. Okay? Dito naman sa RCM or the Rice Crop Manager, okay? Sa ICT-based platform, sabi niya dyan, for rapidly deploying improved nutrients and rice farming management technologies. So, ito sa RCM, more on, lang ito, interview. Okay? At syempre, dapat, kung ini-interview po kayo ng ating mga agricultural technologies, be honest kung ano yung naging intervention nyo sa inyong area. Okay. Kasi tatanungin dito yung mga informasyon ninyo, ilang hektarya ang yung sinasaka, okay? Ano yung mga diseases na nakaapekto or kaya ay dumaan sa iyong pagpapalay, okay? Ano yung preferred mo na variety na itatanim at ano yung naitanim mo nung last, okay? Mga ganon ba? Ano yung mga peste na umaatake dito, okay? Ano yung nutrient na ina-apply mo, ano yung abono na ina-apply mo, okay? Tatanungin dito sa RCM, and all you need to do is to answer it honestly. Kaya nga sa ating mga farmers, mahalaga po na meron tayong record. Nagre-record keeping dapat po tayo upang sa ganon, hindi lang patsi-patsi yung ating pagsagot sa ating mga agricultural technologies na nag-i-interview sa inyo or kaya mga personal na kung saan pwedeng nag-access sila ng RCM or gumagamit ng RCM. So, take note, dapat po sa ating mga farmers, alam ko po karamihan sa mga farmers din, okay, ay nagre-record din po. Okay, para at least alam nyo kung ano yung mga umatake, alam nyo kung ano yung mga nagagastos ninyo. Okay? So, punta naman tayo sa pangalawang recommendation. Okay? Sabi niya dyan, know the right element, okay, amount, and timing of fertilizer. Okay, may nga dyan may parang quotation na make it right. Okay. So dito sa may ang ibig sabihin ng E, okay, kasi it, make it. E, sabi niya dyan, know the right nutrient element your plant needs, giving the right nutrients, increase cost efficiency and attainment of the target yield. Okay? So, dapat po, alam mo kung ano yung kakulangan, okay, ano yung kulang na i-apply mo dapat sa iyong area. Take note that the absence of one element cannot be replaced by other element. Okay? Kung kulang sa nitrohino, dapat nitrohino ang ibigay mo. Kung kulang sa phosphorus, dapat ibigay mo ay phosphorus. Hindi pwede na kulang sa nitrogen, ang ibibigay mo ay phosphorus. Hindi yun magiging epektibo. At kung sakali naman na wala tayong diagnostic and decision support tools na gagamitin natin bilang guide, pwede natin gamitin yung 20 kg ng N, 7 kg ng P, at 7 kg ng K per ton, okay, of grain yield. Okay, for example, ang target mo ay, if your target yield is 5 tons per hectare,
Okay, so ang kailangan mong iabono na kilograms of N ay 100 kilogram. Okay, ang kilograms of P naman na kailangan mong iabono ay 35 kilograms. At ang kilograms ng K naman na dapat mong iabono ay 35 kilograms lang din. Okay, gets po natin? Then, dapat po, no, alam din natin, know the right amount of fertilizer to be applied. Too much or too little is not good. Alam din dapat natin kung ilang yun ibibigay natin. Okay? Especially ilang kilos yung ibibigay natin. Specifically sa nitrogen or sa pag nag-a-apply kayo ng urea, ano po ba ang ginagawa natin? Okay, ano pang ginagawa natin? Minsanan ba na ina-apply ang urea? Diba? Diba hindi po ini-split po dapat natin ang urea. Okay? Then timing. Know the right timing of fertilizer application to increase efficiency in input and nutrients uptake. Okay. For example, no, later on may mapapasadahan din kasi natin. So dapat alam mong timing, okay? Or yun nga, right timing of the fertilizer application, okay, to increase efficiency in the input cost and nutrient uptake. So dapat kung mag-aabono tayo ay yun nga, may mga ano kasi, kung hindi natin alam i-timing, for example, andyan na ang ulan or umuulan, mag-aabono ka ba? Okay, something yung mga question na ano. Okay, oh. Kasi may mga ano, may mga mangilan-ngilan no na kahit na nag-forecast na si Pag-asa na okay, uulan at medyo makulimlim na, may mga talagang nag-aano pa rin nag-aabono pa rin. So, ang mangyayari doon, kung yun nga, may tubig yung palayan, tapos nag-forecast si Pag-asa ng heavy rain. Okay? So, ang mangyayari doon, baka ano, mag-run off yung mga in-apply natin na abono. Okay? So, ngayon naman, no, syempre, meron tayong, sabi nga kanina, no, meron tayong 5. Okay, 5 na pinakamahalagang sustansya no, na dapat maibigay natin sa ating halamang palay. So, una natin is sa nitrogen. Sa ating nitrogen, ano nga ba ang ginagawa ng nitrohino? Una, sabi niya dyan, promotes rapid growth for increase of, okay, plant height and number of tillers. Okay, so dapat po, maibigay natin si nitrohino ng tama, okay, or in the right timing, in the right application, okay, para sa ganon, yun nga, kasi responsible siya sa plant height at saka sa number of tillers, sa pagsusuwi at saka sa paglaki. Okay? So, responsible din siya sa growth ng leaf size. Okay? Ano pa? Number of panicles per hill. Okay? Number of spikelets per panicle. Okay? Then, grain protein content. Kasi may mga variety po tayo na kung saan meron silang protein content. At, syempre, responsible din siya sa percentage of field grains. So, example sources natin ng N from inorganic fertilizer, syempre, hindi nawawala dyan si complete or si 14-14-14. Hindi rin nawawala dyan si urea, okay, 4600 at si 2100-20S, 24S at si ammonium phosphate or si 16-20-0. So, kung nagkukulang ng nitrohino ang iyong area, ito yung mga pwede mong pagpilian na may sources ng N. So, ito naman po yung kanyang deficiency symptoms. Okay, sabi niya dyan, stunted or bansot. Okay. Then, yellowish plant, naninilaw yung ating mga halaman. Older leaves or whole plants are yellowish green. Okay, ang matatandang dahon, okay, buong halaman ay naninilaw na berde. Okay, so take note, no, baka magkalituhan kayo later on dito sa deficiency ng nitrogen at saka sa sulfur. Basta tandaan natin, sa nitrohino, ang mga naninilaw ay yung mga older leaves hanggang sa buong halaman. Sabi niya dyan, too much N, particularly between panicalization and flowering, makes the plant prone to lodging and
pests. So iwasan natin, no, kasi tansyahin dapat natin. Okay, dapat nga po alam natin simula sa ating pagtatanim pa lamang. Alam natin, kilala natin yung binhi na ating itatanim. Okay? Kilala natin yung kanyang maturity, kung ilang days ba. So, upang sa ganon, syempre, ma-assess mo, oy, asaan na ba dito yung panicle initiation? Okay? O saang parte na ba ito? Asaan na ba ang flowering? Okay? Take note kasi, basta sa vegetative phase, depende yun sa variety. Okay? Pero sa reproductive, at saka sa ripening, o sa reproductive phase, merong 35 days. At sa ripening phase naman, ay merong 30 days. Constant yon. So, yun nga. 65 days. Okay, for example, ang variety mo ay Insect RC 122 na 114 days siya. Okay, i-minus mo kaagad si 65. Okay, 114 minus 65. Ganon. Tapos yung makukuha mo, yun yung kanyang vegetative phase. Okay? Then, excessive N application is costly. Okay? Syempre, sayang. At the same time, mahal pa rin ang abono. Tumataas nga ang abono ulit eh. Okay? At may contribute to environmental pollution. So, yun nga. Marami ka ng ginastos at the same time, contributory ka pa ng pollution sa ating bansa. Okay? So, yun nga. Parang malaking effect din yun kung talagang sobra-sobra sa N ang ibinibigay mo sa iyong palay. Okay? So, gumamit tayo ng mga results kit, okay, gaya ng LCC. Take note na si LCC, inuulit ko po, ay pang nitrogen lamang, no? Pang nitrogen deficiency lamang. Okay? Ano pang iba natin gagamitin? Si RCM, si NOPT, si MOWET, at si MOWET up. Okay, sa basis natin ng pag-determine ng amount of N na i-apply natin. So, dito, no, dinagdag ko lang din po ito. Causes of N deficiency. Okay? So, sabi niya dito, no, low soil and supplying power or indigenous N supply. Okay? Parang nagkakaroon ng deficiency kasi doon sa soil mismo, parang kulang na. Okay? Then, another, or hindi mo na ibibigay yung N na angko doon sa area mo. Pangalawa, insufficient application of N fertilizer. Ito yon. Hindi mo na ibibigay yung N na okay? Hindi tama or hindi sakto yung naibibigay mong N fertilizer. Okay? Ano pa? Low N fertilizer use efficiency. Okay? Ito, due to losses gaya ng volatilization or ag-awaaw, ti-term ti Ilocano. Okay? Ag-volatilize. Denitrification. Ano pa? Incorrect timing. Okay, for example, tingting nga aldaw, okay, napakainit, saka nag-apply ng N. So, may losses na doon. Okay? Incorrect timing and placement. Okay? Leaching and runoff. Okay? So, dapat nga po kung nag-apply tayo ng nitrogen is around nasa 2 to 5 cm po ang tubig natin. Okay? And take note, no, eto, si K-Check 5, malapit siya or interrelated and interconnected siya sa K-Check 6. Hindi ka pwedeng mag-apply ng abono nang walang tubig. Okay? Ano pa? Permanently submerged condition. So, iwasan din po natin na laging nakalubog yung ating area. Okay? Kasi nga po, nagkakaroon ng N deficiency or nitrogen deficiency. And loss due to heavy rainfall, okay? So, maano rin pala, no? Kung masyadong malalakas or yung pagbagsak or malalakas ang ulan, may nagkakaroon din ng N losses. And temporary drying out of the soil during growing period. Okay? Na, syempre, ang ating halamang palay is crucial yan sa, sa tubig pagdating ng mga stages ng sa reproductive, crucial yan. Dapat hindi mawalan ng tubig yan. Okay? At even sa pag natapos ng 14 days after transplanting, pwede mo nang lagyan ng around 3 to 5 cm din na tubig ang iyong area. Okay? At ano pa? Poor soil biological and fixation. Okay? Kasi nga po,
ang nangyayari kasi, ang ginagawa natin, syempre, business is business. Okay? Lalo kung may patubig. Syempre, talagang hindi ka na nakakapag hindi mo na susunod yung mga crop rotation. Okay? Hindi ka na nakapagtatanim ng mga sitaw, mga beans, okay, mga legumes na kung saan rich in N fixation. So, yun nga. Pag marami sa tubig, syempre, rice lang. Kaya ganon, nagkakaroon ng N deficiency. So, punta naman tayo sa timing. Okay. So, sabi niya dito, kung available ang LCC, okay, so, use LCC every 7 days from 14 days after transplanting or 21 days after sowing until flowering. So, ngayon, pwede ka ng pagkatapos ng 14 days after transplanting, pwede mo na ngayong gumamit or gamitin si LCC as a basis in determining N deficiency. Okay? Until early flowering. Then, ano pa? Apply N. Okay, ito yung resulta, no? Ito yung napasadaan ko kanina sa LCC. Apply N if more than 5 out of 10 leaves are below 4. Kung sa transplanted rice, at kung below 3 naman sa direct wet seeded rice. Okay? Sa mga for 110 o kaya less than or greater than maturity, okay? Mag-apply ka ngayon ng N at 0 to 14 dot, okay? Or thus, and 5 to 7 days before or before panicle initiation. Kasi ito yung mga tinatawag natin na short duration variety. Okay, less than 110 pala. Okay, less than 110 kasi nga short duration variety. So, kailangan mo mag-apply ngayon ng 0 to 14 or gawin mong basal. Okay, at the same time, mag-apply ka rin sa 5 to 7 days before panicle initiation. Ini-skip mo na yung pag-apply sa mid-tillering kasi nga short duration variety siya. Okay? Ito naman, sa greater than 110 days maturity naman, okay, mag-apply ka ngayon ng N at 0 to 14 days after transplanting. Okay? Mag-apply ka rin sa mid-tillering at 5 to 7 days before or after panicle initiation. Dito na ngayon, pwede ka nang mag-apply sa mid-tillering kasi nga long duration variety na ito. O kaya greater than 110 maturity. Okay? At dito naman po, ito ang aking palatandaan sa pag-a-apply po ng Neutrogena. Okay? So, take note, 3 beses tayo mag-a-apply ng Neutrogena. Okay? For example, ang application natin sa transplanted rice, nag-apply tayo ng 0 to 14 days after transplanting. Okay? Then, nag-apply din tayo sa mid-tillering. At mag-apply din tayo sa 5 to 7 before or after panicle initiation. So, 3 times kang mag-apply po ng Neutrogena. Ganon din sa DWSR, direct wet seeded rice, okay? 7 to 10 days after sowing, mag-apply ka rin sa mid-tillering at sa 5 to 7 days before or after panicle initiation. Kung papansinin ninyo, okay, sa ating slide, meron at merong organic. Okay, kasi yun nga, malaking bagay din na nakapag-organic ka na or yun nga, bago ka magtanim. Okay, or naka-apply ka ng organikong pataba bago ka magtanim. Okay? So, putulin ko muna po ang ating discussion dito sa nitrogen at itutuloy po natin bukas. Okay, kaya syempre po, antabayanan po natin muli yung pagpapatuloy ng K-Check 5. Huwag kayong mawawala mga minamahal naming magsasaka upang sa ganun maging aware po tayo sa pag-aabono. Maraming salamat, Sir Milo. At yan nga po ang ating unang parte ng atin pong
Key Check 5 o ang pamamahala po ng sustansya. Tandaan po natin, unang parte pa lamang ito, so meron pa pong susunod. At narito po ay nakapakinig na naman po tayo at natuto sa atin pong programang Usapang RCEP. At ayan nga po, sa susunod po nating episode, bukas po yan, ika-16 po ng Agosto, mapag-uusapan pa rin po natin ang katuloy po o pangalawang parte po ng Key Check 5, ang pamamahala ng sustansya. Ayan, magbabalik po kami sa ilan lamang pong mga paalala. Para sa isang masaganang ani at mataas na kita, ating alamin kung ano nga ba ang RCEF. Mula sa website ng rcef.da.gov.ph, libu-libong magsasaka na ang natulungan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Program ay nagpatuloy sa pagkamit ng mga milestone sa mga tuntunin ng pagbibigay ng pagsasanay, advisory services at iba pang extension modalities para sa mga magsasaka ng palay sa ikatlong taon ng pagpapatupad ng programa. May 4 na pangunahing programa ang nakapaloob sa RESP. Kabilang dito ang makinarya at kagamitan para sa pagpapalayan, pagpapaunlad at pagpapalaganap at pagsulong ng binhi ng bigas, mas pinalawak na rice credit assistance, pagbibigay ng serbisyo tungkol sa pagtatanim. Hatid nito ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ito rin ay tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Sa Rice Competitiveness Enhancement Fund ng Rice Certification Law, sambayanang Pilipino, lahat panalo! Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Ayos, kung may paraan lang talaga para mas mapadali ang pagsasaka. Meron. Makakatulong sa'yo ang Digital Agriculture course para sa mas maginhawang pagsasaka. Ang Agricultural Training Institute kasama ang mga miyembro ng RCEF Technical Working Group ay bumuo ng isang maikling kurso tungkol sa digital agriculture. Ang pagsulong ng mga apps mula sa Digital Agriculture course ay may kaugnayan sa bigas kagaya ng Rice Crop Manager na isang tool na nagbibigay sa mga maliliit na rice farmers ng payo sa pamamahala ng pananim at nakaayon sa pangangailangan ng magsasaka. Ang Digital Agriculture course para sa RCEF ay hindi lamang maghahanda sa mga kinatawan o trainer ng farm school na ipatupad ang digital agriculture. Ngunit, hinihikayat din sila na gumabay sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa mga magsasakang gamitin ito sa paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng ICT tools. Malaking tulong nga ang DAC RCEF. Ida-download ko na rin agad ang mga nabanggit mong apps. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Busog na naman tayo sa ating mga agri-kaalaman. Dito lamang yan sa Usapang RCEF. At ayan nga po mga ka-agri, muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa atin pong programa. Kita-kits at kinig-kinig lamang po sa susunod na episode. Bukas po yan, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito pa rin po sa DZRD Sunshine Radio at sa ating ATI Ilocos Region Facebook page. Sa ngalan po ng atin pong Center Director, Dr. Helio C. Evangelista, ang ating Assistant Center Director, Dr. Josephine K. Aben, 10 naman kasamahan po natin sa ATI RTC1 at ang nakasama po natin sa ating technical side, Sir Peps Lambino, Sir Richard Manuel, Sir Jake Abaygar at Ma'am Camila Manalo. Gayun din po ang ating pong station manager ng DZRD Sunshine Radio, Sir Jay Mendoza. Ito na po ang inyong naging lingkod, Gail Padua. Maraming salamat, maunlad na ekonomiya sa ating lahat. Matuto at makipagtalakayan.
Tara na't makinig sa usaping patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Live dito sa DZRD Sunshine Radio, hatid sa inyo ng ATI Ilocos Region. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Martes at Miyerkules, usapang RCEP, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya.